Magandang oras mga kabayan, meron po tayong update tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil kumpiyansa po yung kanyang lawyer, itong si Attorney Nicholas Kaufman, na pagbibigyan po ng husgado ng ICC yung kanya pong inihaing motion na mapauwi ng mas maaga kaysa sa September 23rd itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan maganda kapag positive thinking ang defense counsel mo, katulad ni Attorney Kaufman, siguradong sunod-sunod na positibo na magiging resulta niyan, mga kaibigan. Sinabi nitong si Attorney Kaufman na yung kanilang defense challenge with respect to jurisdiction petition, yung kinu-question po nila yung jurisdiction ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na inihain po niya nung 1 ng Mayo ng Labor Day, may layunin ito, mga kaibigan, na ang kanyang kliyenteng itong si PRRD ay ma-release mula po sa International Criminal Court o ICC detention bago ang itinakdang confirmation of charges hearing sa darating po na ika-23 sa buwan ng Setyembre. Sa isang pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan po sa mga mamamahayag, pinakahuli pong pakikipag-ugnayan niya sa mga mamamahayag dyan po sa The Hague, Netherlands, ang pangarap nitong si Attorney Nicholas Kaufman ma-release, mapakawalan ang dating Pangulo ng Pilipinas sa binanggit niyang date bago ang September 23 yung confirmation of charges. Mga kaibigan, dagdagan natin ang ating mga panalangin, dagdagan natin yung ating positive vibes, mga kaibigan, para naman makalabas na, mga kaibigan, makalabas dyan sa detention center ng ICC ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Given yung edad niya, mga kaibigan, kailangan niya yung pag-aaruga ng kanyang pamilya. Iba yung pamilya, siyempre, yung mag-aaruga sa'yo. Lalo na kung nandiyan ka na sa twilight ng iyong buhay, let's say 80 years old o mahigit 80, may ituturing na yung twilight mga kaibigan, takip silim ng buhay ng isang tao. Need mo yung care ng iyong immediate family, mga kaibigan. Iba pa rin yung sila mismo ang mag-aalaga sa iyo. Ang lead counsel nito, si Attorney Kaufman, mga kaibigan, nagpahayag po ng kumpiyansa doon sa kanilang isinumitang pleading dyan po sa ICC, mga kaibigan. Sinabi nitong si Attorney Kaufman na isang mabigat na argumento yung kanilang inihain. Pero ang ultimate na arbiters pa rin dun sa kanilang argumento ay yung mga judges. Ipinapaubaya pa rin niya sa mga judges ang magiging desisyon dito. Pero siyempre, kapag may kumpiyansa ka dun sa mga judges, patas ang kanilang pagtingin dito. Yun magandang balita dyan, mga kaibigan. Sa kanilang jurisdiction challenge, itong si Attorney Kaufman at yung kanyang associate counsel na si Dov Jacobs, kanilang ikinakatwiran na nabigo ang prosecution panel, sunod-sunod na pagkabigo ang prosecution panel, mga kaibigan, sa kanilang justification of pag-justify, mga kaibigan,
tungkol doon po naman sa argumentong Rome Statute na hindi na po kasama dyan at kasali ang Pilipinas. It's the plain language ng Rome Statute. Yun ang sabi ni Atty. Kaufman, mga kaibigan. Iginiit pa nito na ang argumentong iprinisinta ng prosecution ay nakakapagduda at nakakalito. Nakakalito dahil naman doon sa preconditions to exercising the jurisdiction. Nakakalito nga kasi hindi nga miyembro yung Pilipinas. Paano nakialam ang ICC dyan? Hindi naman na kasama at kasali ang Pilipinas sa Rome Statute, mga kaibigan. Ibinigay na halimbawa ni Atty. Kaufman ang aplikasyon ng ICC prosecutor ng isang arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hindi ho nila maintindihan, mga kaibigan, ang kanilang mga argumento. Mention has been made of the arrest and the jurisdictional arguments. Very compelling daw, mabigat ang kanilang inilatag na argumento at yung mga argumento po ng prosecution ay nakakalito at hindi ho nila maunawaan, mga kaibigan. Meron anyang mga argumento na nakukuha dyan sa mga reports mula sa iba't ibang panig kung saan meron ding mga references will be made as well. Iginiit, mga kaibigan, itong si Atty. Kaufman na yung International Criminal Court o yun pong ICC niya ay isang korte o isang husgado na didinig sa mga argumento ng magkabilang panig at tinitiyak niya, kumpiyansa siya na dahil nga po sa korte ang ICC, magiging patas sila at susundin ang due process of law sa pagdinig sa mga argumento ng magkabilang panig. Kaya nga nakakadagdag sa mabuting balita kung pagkaisahan natin, manalangin tayo, positive vibes, tulong-tulong tayo, mga kaibigan, na ipangako natin na ano man na mangyari, suportado natin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ang ating pinaniniwalaan, di ho ba? Yan lamang po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, kahit isang subscription lamang po. Bye for now. God bless.